pong pinaglalagyan ng mga sasakyan ng mga diskaya, mga kababayan, sinubukang hanapin doon sa mismong pinaparadahan, and then hindi na po matagpuan yung ibang mga sasakyan. So ngayon, may lumabas din na bagong balita na kung saan yung mga sasakyan, mga kababayan, nakita na yung mga sasakyan pagmamayari na mga diskaya ay nakita na at nasa kamay na po di umano ng BOC, ng Bureau of Customs. So ngayon, panoorin po natin itong nakita po nating balita galing po dito sa News 5 Everywhere. Ito po yung balita kaninang umaga, mga kababayan, and then susundan po natin nung breaking news ngayon. So ngayon, ito, i-play po natin. Nawala sa garahe ng pamilya Diskaya ang 10 sa 12 luxury cars na kasama sa search warrant ng Bureau of Customs. Sinilbihan ng warrant ang pamilya Diskaya dahil wala raw silang record ng ayan kung gaano kayabang mag-flex, mga kababayan, kung gaano kayabang magpa-interview, kung gaano kayabang magyabang. Ngayon, ganun din kabilis, mga kababayan, naman itago yung mga sasakyan. Kaso nga lang ang problema, masyadong matinik ngayon ang gobyerno pagdating po sa mga ganyang klase ng diskarte. Kaya nga kung titingnan nyo, mga kababayan, nasa kote na po ng Bureau of Customs etong mga sasakyan, mga kababayan, na pagmamayari ng mga diskaya. Yan po yung sinasabi ko kahit noon pa man or nung mga nakarang araw na pinag-uusapan po natin ito. Masama po kasi talaga na magyayabang ka ng mga bagay na nakuha mo sa hindi magandang paraan. Nakuha nyo po yung pinupunto natin. Masama pong ipagyabang yung isang bagay na nakuha mo sa hindi magandang paraan kasi mawawala at mawawala po sa inyo yan. So ngayon, ito po yung isang halimbawa, yung nangyari sa mga diskaya na kung saan after po nila magyabang, mukhang babalik po ata sila sa hirap ulit. After po nilang ipagyabang yung kanilang yaman, kung paano nila nakuha yung kanilang yaman, mga kababayan, di ngayon, babalik ulit sila sa hirap. Ngayon, ituloy pa natin. Aturang mga sasakyan. Para sa ibang detalye live mula sa Pasig, nandyan si Mon Gualvez. Mon, ano na ang update? Paano nangyari yung nawala yung mga kotse at ano na ang susunod na hakbang dyan? Ruth, sumatotal, nasa 3 luxury vehicles ang na-hold o hinold ng Bureau of Customs matapos ihain ngayong search warrant dito sa compound ng St. Gerard Construction sa Pasig na pagmamayari ng pamilya Diskaya. Kinurdonan at hindi na muna pinayagang makalabas ng customs ang 3 imported at mamahaling sasakyan na nakita nila sa loob ng St. Gerard Construction Office. 2 rito ang kasama nga sa 12 luxury vehicles na hindi umano mahanap ang papeles at bahagi ng search warrant. Git ng customs, nais nilang matukoy kung dumaan ba mga ito sa tamang importation at hindi smuggled. Sabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, sinisiguro lamang nilang nasusunod ang Customs Modernization and Tariff Act at nabayaran ng tama ang lahat ng duties at buwis nito. Bagamat ayaw nilang magbigay ng hinala kung bakit wala ng ibang sasakyan, pinaalarma na raw ito sa PNP Highway Patrol Group para madaling mahuli at hindi na magamit pa sa lansangan. Nauna nang inamin ni Sara Diskaya sa Senate hearing kahapon na 28 lamang ang luxury vehicle sa pagmamayari nila mula sa 40 nabanggit noon sa social media. Hindi, actually, mga kababayan, kung titingnan nyo, diba nung nagpa-interview po itong si Sara Diskaya, ano po yung sabi nilang mag-asawa? Ang kanilang sasakyan, totally, mga kababayan, nasa 100 mahigit. Pero yung nakaparada doon, nasa 40, mga kababayan, yung kanilang sasakyan. So ngayon, nung umatenda sa hearing, dyan po sa Senate, natanong sila patungkol doon sa kanilang sasakyan, biglang bumaba. Biglang bumaba, mga kababayan, yung bilang ng kanilang mga sasakyan at naging 28 na lang. Tapos kaninang umaga, nung sinalakay, mga kababayan, ng Bureau of Customs, ito pong St. Gerald Construction, kung saan nakaparada yung mga sasakyan ng mga diskaya, iilan na lamang po yung naando doon at nawawala po yung iba. Ibig sabihin, siguro may nagtimbre na dito sa mga diskaya or expected nila na anytime pwede silang sugurin or pwedeng halugugin itong pinagpaparadahan ng kanilang mga sasakyan at anytime pwedeng kuhanin yung mga sasakyan sa kanila. Siguro itinago na po nila yung iba. Pero gaya nga po ng sabi ko, mga kababayan, kahit gaano kagaling sila magtago, mahuhuli pa rin po sila. So ngayon, ituloy pa natin. Wala namang humarap sa BOC mula sa sinumang kaanak ng pamilya Diskaya nang ihain ng search warrant. Pero panawagan ni Nepomuceno sa kanila, maiging isuko nila mga sasakyan o ipakita yung mga papeles kung nabilib naman ito ng tama. Narito ang bahagi ng pahayag ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Kung mapapakita naman nila
na talagang sila ay buyers in good faith, meaning binili lang nila ito sa isang dealer or ahente, doon naman kami pupunta upang doon namin kuhanin ang mga tamang dokumento na dapat magpapatunay na tama ang kanilang pinagbayaran sa ating gobyerno. Kung wala naman silang tinatago, sang-ayon sa kanila, binili naman nila ito ng tama, huwag sila mangamba. Ruth, bago tayo magsaipapawid, humarap sa media ang tagapagsalita ng pamilya Diskaya na si Attorney Cornelio Samaniego at sinabi niya na sila raw ay nagulat sa nangyaring paghahain ng search warrant dito sa compound ng pamilya Diskaya, pero iginigit nila na lahat ng kanilang nabiling mga luxury vehicles daw ay pawang legal at dumaan daw sa tamang proseso. Handa raw silang ipakita ito sa Bureau of Customs, kaya nananawagan sila na alisin daw muna yung alarma kung bakit wala raw dito yung mga sasakyan ay dahil ginagamit daw ito sa labas, ang iba naman daw ay nasa maintenance at iba naman daw ay nasa matataas na lugar matapos nga. Parang nakakapagtaka naman, sabay-sabay na wala yung ibang sasakyan tapos may mga dahilan na ginamit sa labas, nasa maintenance yung iba at yung iba may pinagdalhan mga kababayan. Bahain or magkaroon ng malalakas na buhos sa ulan nito mga nakaraang araw. Pagtitiyak naman ng Bureau of Customs, Ruth, hindi lamang pamilya Diskaya ang kanilang tinatarget sa pag-iinspeksyon ng mga luxury vehicles, kundi lahat din daw na posibleng ari-arian ng mga kontraktor na kabilang sa mga iniimbestigahan din ngayon ng Senado. Diba kanina mga kababayan, yan po yung balita kaninang umaga. Tapos ngayon, eto na, may nakita tayong balita kanina na kung saan, ayon po dito, yung mga nawawala daw pong luxury cars ng mga Diskaya ay ibinalik na daw po sa grahe. Kasi nga naman mga kababayan, nung kanina pumunta yung BOC and then yung nag-serve ng search warrant dito po sa St. Gerald Construction na kung saan nakaparada itong mga sasakyan ng mga Diskaya, nakita po nila na wala po yung iba na mga sasakyan. So ngayon, ibinalik na po yung mga sasakyan na nawawala doon sa mismong grahe kung saan po nawala yung mga sasakyan. So ito, ituloy pa natin. Siguro natakot. Ayan, kung titingnan nyo, yan na po yung mga sasakyan, nakabalik na ulit. Ayan o. Diba? Kasi nga naman, kung tutusin, hindi nyo naman kasi pwede talagang itago yan. Kasi unang-una, kung wala naman nga talaga kayong kasalanan, kung ayos nga naman talaga yung pagkakabili ninyo ng mga sasakyan na ito, ano dapat ikatakot ninyo? Kung hindi talaga ayos yung pagkakabili ninyo, hindi kayo nagbayad ng tax, talagang dapat kayo matakot. Ang problema, kasi mga kababayan dito sa mga Diskaya, gaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi, nauna po kasi talaga yung pagyayabang nila. Kaya ngayon, sa sobrang nilang pagyayabang mga kababayan, ito po ang napala nila. So yan, kung titingnan nyo, yan na po yung mga sasakyan mga kababayan. Ibinalik na po sa grahe ng mga Diskaya syempre. Kasi sasakyan nila yan eh. So ngayon kung titingnan nyo, basahin natin itong nakita po nating balita. Galing po dito sa Abante, TNT Tunay na Tabloidista or Abante News Online. Sabi po dito, breaking news, kumpiskado na ng Bureau of Customs BOC ang lahat ng 12 luxury cars ng pamilya Diskaya matapos ang operasyon sa compound ng St. Gerald Construction, General Contractor and Development Corp. Kasama sa mga nasa batang Rolls-Royce, Cullinan, Bentley, Bentayga, yan sabi dito, Brabus G-Wagon, Maserati, Libanti, and Toyota LC300 mga kababayan at saka yung Lincoln Navigator. So yan po yung mga nakuha mga kababayan ng mga sasakyan yung nasamsam or nakumpiska ng Bureau of Customs na pagmamay-ari po mga kababayan ng mga Diskaya. So yan nga po, tingnan nyo, ito yung nagiging resulta mga kababayan sa sobrang kayabangan po nila at sa sobrang pagyayabang po nila, sobrang pagpiplex ng ari-arian na di umano hindi naman nila nakuha sa malinis na paraan. Kasi sa totoo lang, hindi naman po ito kukumpiskahin ng Bureau of Customs kung ito po ay nakuha nila sa malinis na paraan. Ang problema mga kababayan, ito po yung breaking news pagkatapos itago o nasamsam na yung iba. Ngayon ang tanong, nasaan pa yung iba? At saka tingnan nyo mga kababayan di ba kung matatandaan ninyo, nung natanong ni Senator Jinggoy Estrada, ito pong si Sara Diskaya, about po sa kung may kakilala ba ito
sa DPWH, sinabi niya pong wala. Sinabi po nilang wala. Or sinabi ni Diskaya, Sara Diskaya, na wala po siyang kakilala sa DPWH. Ngayon na nakakapagtaka naman, kung wala kang kakilala, bakit ka nakakadikit dito sa dalawang sekretaring ito? Diba? Bakit kayo nakakapunta-punta dito at nakakapagpa-picture kayo? Imposible naman mga kababayan na hindi nila kakilala itong si Secretary Bunoan. Imposible naman mga kababayan na hindi nila kakilala etong si Secretary or dating DPWH Secretary Mark Villar. Di ba kung tutuusin, sinabi ni Sara Diskaya na nung panahon ni dating Pangulong Duterte, 2016 pa lang mga kababayan, nakakuha na po sila ng proyekto sa gobyerno. Kaya nga sila yung tinitingnan na pinakamalaking kontraktor ng mga panahon na yon na nakakuha ng mga build project or isa sa nakakuha ng build project ng Duterte administration. So ngayon, kung titingnan nyo, di ba sinasabi ni Sara Diskaya wala daw po siyang kakilala na kahit na sinong tao dyan po sa DPWH. Although may mga kakilala daw po siya pero mga district engineer ng Laguna daw mga kababayan at may mga binabanggit pa siya pero hindi niya matukoy kung sino yung mga pangalan. So ngayon, syempre sabi ko nga po sa inyo, marami pa mga lalabas kasi nga ang netizen na ang taong bayan na po ang nagre-research. Ang taong bayan na po ang kumakalkal sa kung ano ba ang pwede nilang mahanap na ebidensya laban po dito kay Sara Diskaya. Ngayon, lumalabas po mga kababayan, etong mga litratong ito na kung saan etong mag-asawang Diskaya ay may picture kay Secretary Bunoan na dating DPWH na kare-resign lang. At dito kay Senator Mark Villar na dating secretary din ng DPWH. So ngayon, kung titingnan nyo, ayan isang patunay mga kababayan na hindi naman sila basta-basta makakalapit kay Secretary Bunoan kung hindi sila kakilala. Ganon din mga kababayan, dito po kay dating sekretary ng DPWH Mark Villar na ngayon ay senator na. Hindi basta-basta makakalapit itong mga Diskaya kung hindi po sila kakilala ni Mark Villar. So kung sasabihin ng mga Diskaya na hindi niya kilala itong dalawang ito, nakasama po nilang mag-asawa sa picture, talagang nagsisinungaling po etong si Ma'am Sara Diskaya. Kaya nga doon pa lang sa tanong ni Senator Jinggoy Estrada kung may kakilala siya tapos idini-deny niya na para bang walang alam mga kababayan, doon pa lang makikita nyo nagsisinungaling na 'Di ba maliwanag naman na may kakilala sila sa DPWH kaya na namasa po sila ng mga proyekto dyan po sa DP. Kaya nakakuha sila ng maraming proyekto dyan po sa DP kasi may kakilala talaga sila dyan. Kaya nga kagabi sinasabi ko sa inyo, nung nag-live tayo, na imposible naman na wala po silang kakilala. Maliwanag na hindi sila makakakuha ng napakaraming proyekto at hindi sila basta-basta mananalo sa bidding kung wala silang sanggandikit dyan po sa DPWH. So ngayon, mga kababayan, ako uulitin ko ulit yung sinabi ko nung nakaraan. Buti na nga lang nag-resign etong si Secretary Bunoan. Pero ang tingin ko po dyan, hindi yan nag-resign, sinibak yan, binigyan lamang yan ng magandang exit. At ngayon, since kasama din ng mga Diskaya dito, etong si dating Secretary ng DPWH, Mark Villar, talagang makikita nyo mga kababayan, nakilala din ng mga Diskaya, etong si Mark Villar. So dapat nga, kung tutusin yung investigasyon na ginagawa ngayon, hindi lang pa mula 2022 hanggang 2025 hanggang ngayon. Dapat pamula nung pumutok itong issue ng flood control, pamula 2016 mga kababayan, or 2014 man yan, dapat doon mag-umpisa ng investigasyon at suyudin po lahat. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, mahirap na laging nasisisi sa gobyerno ni PBBM yung mali na nagawa naman nung panahon ng dating administrasyon. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, ito po yung isang patunay na bistado at nagsisinungaling etong si Ma'am Sara Diskaya. Hindi totoo na wala po siyang kakilala sa DPWH. Gaya nga ng sabi ko kanina, hindi yan basta-basta makakalapit kay Secretary Bunoan at kay dating Secretary ng DPWH, Mark Villar, kung hindi po yan kakilala nitong dalawang sekretary na ito. Ano po nitong dalawang nawala ng sekretary dyan sa DPWH. So, ibig sabihin, kakilala yan, kaya nakalapit yan. Ano po? So, anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan.